Nagtanong ako sa pedya kung bakit 3 taong gulang na ang anak ko pero hindi pa rin siya nakakapagsalita. Kailangan niya daw ng bagong environment, kailangan niyang may makausap at makalaro, kaya sumunod ako sa asawa ko pero bigla na lang nagbago ang lahat. Kaya itago na lang natin siya sa pangalang Eva. Siya po ay may 4 na taon ng asawa na itago na lang natin sa pangalang Noah. Nagkakilala sila noon sa trabaho sa probinsya, naging maayos ang kanilang pagsasama dahil lahat naman ng gusto ni Eva ay sinusunod ng kaniyang asawa. Taga Maynila si Eva at taga probinsya naman si Noah. Pagkatapos nilang magsama ay niyaya siya ni Noah na tumira na lang sa probinsya. Sumama si Eva sa kanya kahit na isa ay wala siyang kakilala para daw lingguhan makauwi si Noah. At habang nasa probinsya sila, nakahanap din na mapapasukan na trabaho si Eva at ang biyena niyang babae ang nag-aalaga sa anak nila. Okay naman sana ang lahat pero parang napapansin ni Eva na napapabayaan ang anak nila dahil hindi ito natutong makapagsalita dahil puro lang cellphone. Kahit sa pagpapakain sa bata ay hindi nila magawa dahil palagi na lang sinasabihan ng anak ni Eva na kumain siya mag-isa. Kaya ang ginagawa ni Eva ay sinusubuan niya na lang ng pagkain ng anak niya pag uwi niya galing sa trabaho. Hanggang sa kumonsulta na sila sa isang pedya na kung bakit ganon 3 taong gulang na ang kanyang anak pero hindi pa rin nakakapagsalita. At ang sabi ng doktor ay kailangan niya daw ng panibagong environment, kailangan niyang may mga nakakausap at may mga nakakalaro. Kaya pinag-resign si Eva ng kanyang asawa sa trabaho. Sumunod naman siya kahit ayaw niya dahil sobrang hirap talaga makahanap ng panibagong trabaho. Sumunod si Eva kay Noah dahil sa pangako niyang kayang-kaya silang buhayin. Pero simula na mag-resign si Eva, lumipat na sila sa bahay ng kanyang mga magulang dito lang sa Maynila. At nung una ay naging okay naman dahil umuwi sa kanya si Noah kada 2 linggo dahil sayang daw ang panggasolina. At nung nag-birthday pa nga si Eva ay bigla siyang sinurpresa ni Noah at umuwi sa kanila kaya sobrang saya niya. Pero hindi alam ni Eva na yun na pala ang huling uwi ng kanyang asawa at yun na rin ang huli nilang maayos na pag-uusap. Dahil bigla na lang huminto sa kanya si Noah, hindi na siya nagte-text, hindi na rin siya nagchat-chat at tumatawag pa kay Eva. Kaya tinanong niya si Noah kung bakit bigla na lang silang nagkaganito pero palaging sagot sa kanya ni Noah ay gusto niya lang na makapag-isip. Wala naman daw sa kanilang dalawang mag-ina ang problema kundi na kay Noah pero ginawa pa rin lahat ni Eva para makapag-usap sila ng maayos. Pero wala talaga siyang makuhang matinong sagot kay Noah kung bakit bigla na lang parang masisira na ang kanilang pamilya. Ang palaging sinasabi lang sa kanila ni Noah ay mag-cool off muna sila kaya sinabi ni Eva na nangako tayo sa isa't isa na sa hirap at ginhawa. Kaya gabi-gabi na lang siyang umiiyak at palagi niyang tinatanong si Noah kung ano na ba ang nangyayari. Palagi niyang tinatanong kung may plano pa ba sa kanilang mag-ina. Mas mainam na lang na diretsahin na lang siya sa totoong dahilan dahil habang tumatagal ay mas lalong sumasakit. Sinabi rin ni Eva kay Noah na kung meron siyang bagong babae ay sabihin niya lang dahil handa naman siyang magpaubaya para lang maging masaya sila. Pero kahit na ang totoo ay durug na talaga si Eva dahil wala naman siyang mapagsabihan kahit isa. Mahigit 2 buwan na ganito ang sitwasyon nilang mag-asawa kaya handa na sana si Eva na magpaubaya para lang maging masaya siya basta sabihin lang kung ano ang tunay na dahilan. Pero ni isang chat po ay wala naman ako natatanggap sa kanya kaya ano po ba ang dapat kong gawin? Ibigay ko na ba ang kalayaan na hinihiling niya? O dapat ko bang ipagsiksikan ng sarili ko sa taong ayaw na? Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. At para naman sa inyong Ate Charis, parang mas okay nga kung ibibigay mo muna sa kanya yung space na hinihingi niya sa ngayon. Pero syempre, dapat bigyan mo siya ng deadline kung hanggang kailan ka lang pwedeng maghintay. Para sa akin kasi, mas makakapag-isip siya ng maayos kung hindi mo muna siya bubulabugin. Kasi baka bigla siyang na-fall out of love o kaya feeling cold lang siya at pag binigyan mo siya ng space, mas makakapag-isip siya ng tama. Pero dapat pagkatapos ng oras na ibinigay mo sa kanya para makapag-isip-isip siya, sabihin niya na sa'yo kung ano yung tunay na dahilan. Kasi sobra pong hirap manghula. Hindi naman tayo si Rudy Baldwin. At habang hinihintay mo siya na sabihin na I shall return, pagtuunan mo din ng pansin yung anak mo kasi baka kailangan niya na ng speech therapy.